is a time to set aside for reflection. Ano po ba sa Tagalog ang reflection? Ha? Ano sa Tagalog ang reflection? Magnilay. Pagninilay. Parang napakaganda po yun Magnilay. Time. Yan, set aside, magnilay. Kahit po sa isang araw lang. Minsan lang po kayo mapapahiwalay sa tahanan ninyo. Reflection. Pangalawa, rest. Okay? Number 2, renewal. Ito yung pinakamaganda. Renewal. Okay? Open away from regular routines and distractions. Yan o yan. Minsan yung sa ating mga palagi at araw-araw nating ginagawa sa pamamagitan ng retreat, itong tatlong ito sana ating matadala. Ano? Pero ang pahinga ibinibigay ng Diyos, iba. Yung masyado ng bombarded ang isipan, yung masyado ng pagod ng katawan, ay it's time. Kahit pa paano once a year gawin na makapag-rest with the Lord. And that is retreat. The purpose is depending upon the context. Okay? Ano bang purpose? Yeah. Diba? Anong purpose? Baka mga kapatid, baka kayo napipilitan lamang, pwede na kayo umuwi. Magbiyahe na kayo habang maaga pa. Pasilangan, papuntang Maynila, pwedeng doon sa Santa Rosa. Ano yung purpose? Okay? Ano yung purpose ko? Baka ano nandito Hindi baka sa buhay natin yan. Dapat mas malinaw para sa rin. But generally involves stepping back. Ito yung sinasabi. Stepping back. Kung ano nga ba. Kaya nga, sa moment to step back or stepping back, yung umatras ka muna ng kaunti. Saan? Sa mundong inyong ginagalawa. Sa mundong ating pinaghihirapan. Stepping back on our daily life. Kapag nasanay ka na sa mundo mo, ay hirapan ka ng mag-retreat. Kapag sanay ka na hindi nagdadasal, kahit anong gawin mong dasal, hindi papasok ang iyong pamilya. Kapag hindi ka nagdadasal. Kapag hindi ka nag-a-attend lagi sa komunidad ninyo, mahihirapan kayong makapasok. Sabi niyo, tuloy. Yan naman. Bakit? Kasi hindi ka na uma-attend. Nandun naman pala ako sa iba kasi mas masaya. Maghahanap kami ng nasisiyan. But we have to retreat sa buhay na meron sa atin in our day-to-day life. Okay? So, sa pang-araw-araw nating buhay, we have to focus. Focus on personal life. Ang retreat, hindi community, sarili. Okay ha? Maliwanag mo dapat yun. Spiritual na, spiritual. Naintindihan niyo mo ang sulat ko? O bahala kayo sa buhay niyo. Kung hindi na, spiritual, professional, para sa may mga hanap buhay, at community. Yan. Panghuli pa lang ang community. Okay ha? Pag sinabing retreat, mayroong mga iba't ibang uri ng retreat. Number 1 is spiritual retreat. Ito mo yun sa amin. Sa mga pari, sa mga religious, yan mo yung mga spiritual retreat. It involves, saan pumakalugho ito? Number 1 is prayer. Basically, more prayer. More prayer. Dahil ang tao hindi na nagdadasal, the spiritual. Okay? Spiritual retreat. Okay, pangalawa is the personal. Okay? Personal retreat. Okay? Ano naman ho yun? More on
more on personal growth. Okay? Yung spiritual, more on the prayer. Yung personal, more on personal growth. And the peaceful environment. Okay? Meron pa akong isa. Yung wellness. Meron palang wellness retreat. Ano? Father, ano po yung wellness retreat? Ano po yung ginagawa? Ito po yung mga ano nga yung mga nagkakagano na? Yoga. Ayan. Ito po yung meditation. Yun yung nakaupong ganon yung ang mga binti ay stretch na nakaupo sa yoga pad, meditation. Wellness. More on the physical growth. Ay Father, ay kami mga charismatic. Mayroong charismatic retreat. Yan. Pasensya na ho kayo sa sulat ko, ha? Okay? Pag sinabing charismatic retreat, that is the Catholic charismatic renewal. Eh, paano yung ginagawa namin pag may paklase? Part of the retreat. Yung inyong ginagawa. Iginagay ninyo yung inyong mga klase. Kaya, dapat po ay mas malinaw para sa atin. Okay? Ano po yung mga ginagawa pag sa charismatic? Number 1, silence. Prayer. Silence, prayer. Okay? Silence, prayer. Pangalawang aspeto, praise and worship. Tama. See? So, tingnan niyo yung ginagawa, di ba? Pag kayo may mga paklase, part 2 yun. Praise and worship. Okay. Pangatlo, teachings. Dito pumasok yung inyong, ano yung ginawa natin? Speaker Bureau. Yan o yan. Yan yung mga teachings na yan. Baka naman kayo nalalayo na sa turo ng simbahan. Para ninyo ha, kasama ko diyan. Teachings, panghuli, talks. Formation. Meron dyan share. Kung mayroong renewal na tinatawag natin, mayroong sharing. Sa bandang uli, sacraments. Okay? Sacraments. Kaya, mahalaga ho sa ating mga charismatic ang Holy Mass. Very good ho yun. Holy Mass. Ayan, no? Mahalaga ho yung Holy Mass. Ano dapat natin alam? Ano yung purpose? Ano yung dapat pasukin natin sa buhay natin? Bakit pag papasok sa komunidad ng charismatic kung hindi ko naman siya feel sa buhay mo? Bakit naman ako magpapayaya sa buhay na ito? Remember, natatandaan niyo yung sinasabi ni Dr. Cardio, let the Holy Spirit be